Ganyan po talaga magsalita yan. Paano kasi yung ATM namin nasa kanya. Kaya pala. Mabilis. Actually ho, 8 months na kami dito sa company. Ganda rin ang kinita namin. Maganda talaga yung pasok ng pera. Yun nga lang, wala akong nakahawakan. Nasa kanya lahat, diba? Kaya gano'n na lang yun eh. So, by the way, I'm CJ Cudera sa mga first-timers. Okay, isa po ako sa Business Development Manager ng company. And ako din po yung unang naging advocate ng company. So, meaning to say, ako yung unang nakaalam ng product at the same time, ako din yung unang kumita. Kasi syempre, ako yung nag-umpisa, ako yung mabilis nag-take ng action. Are you with me? Yes. So, yun yung aking i-discuss ngayon. Okay? It's more of compensation program. Pero before I proceed, sino nga ulit dito yung mga first-timers po? Taas po yung kamay, first-timers. Ayan. Meaning to say, ito yung unang pagkakataon na magkakita-kita tayo. Tama? So, basically, sigurado hindi nyo ako kilala. Tama? So, ang maganda niyan, win-win lang tayo. Kasi hindi ko rin naman kayo kilala. Tama? So, ibig sabihin, ngayon pa lang tayo magkakakilala. So, i-explain ko lang ng konti kung ano yung background ko. So, ako I came from the province of Marinduque, okay? Dito ako nag-aral sa Jose Rizal University. And then, bago namin makita itong company na to, meron talaga kami mga ibang mga negosyo. So, kaya ko lang naikikwento sa inyo para nang sa ganon, before I proceed, bago ko explain kung paano kayo kikita, gusto ko ilagay kayo sa tinatawag namin na fully understand situation. Meaning to say, gusto namin fully informed kayo kung ano yung papasukin nyo. Tama ba? Yes. Kasi ayaw naman namin, excited lang kayo. Tapos hindi nyo pala alam yung papasukin nyo. Ang gusto namin, maramdaman ninyo na wala ho talaga kami, hindi kami interesado dun sa pera nyo. Okay ba yon? Yes. Hindi namin kayo nire-recruit. Hindi rin namin kayo binibentahan. So we are here because we have some stories to tell. Meaning to say, meron kaming mga naging karanasan dito sa company na to kung bakit andito kami at kung bakit yun yung story na yun na i-share namin. Are you with me? Yes. So ang tanong, paano kami na-involved dito? As I said a while ago, meron naman kaming mga pinagkakakitaan sa labas. So nakikita ko sa mga mata nyo, maybe some of you or karamihan sa inyo, interesado. Tama? Kasi maganda ba yung company? Yes. Maganda ho ba yung products? Yes. Marami ho ba kayo nakitang testimonies? Yes. So talagang magkakaroon kayo ng interest. Tama ho ba? Ako naman ho, way back December last year, 2023, baliktad. Ako naman, wala akong interest. Wala akong interest sa products. At the same time, wala din akong interest sa pagkita ng pera. Kasi nga, kahit papaano, may maayos naman kaming pinagkakakitaan. Okay? Yun nga lang, hindi ko maiiwasan at alam ko sa sarili ko na nagsasuffer ako ng seasonal cough for 10 years. So, ang seasonal cough po, pag pumunta ka sa doktor, wala kang bacterial infection, wala kang viral infection, walang ganon. Talagang inuubo ka lang for no reason. Basta nagpalit ang klima ng mundo, inuubo ka. So, ang problem ko, 1 to 2 months bago mawala. So, hindi yun normal. Tama? So, what happened is, pag ako inuubo, talagang lumalabas yung dito ko, yung eye bag ko nangingitim, tapos ang sakit dito. Pero ano gustuhan ko lang doon, dami kong abs. Kasi kakaubo ba naman, nagkaka-abs ka eh. 1 to 2 months. Tapos po, yung ubo ko sobrang dry. Kaya nung tinawagan ako nung friend ko, siya yung CEO ng company, sabi niya, CJ, meron kasing company from Taiwan, gusto mag-introduce dito sa Philippines ng produkto nila. Okay ka bang ka-meeting? Sabi ko sa kanya, okay naman, yun nga lang, nahihiya ako kasi yung ubo ko, ubong aso. Sabi niya, hindi, gusto nga nila yung ka-meeting nila, inuubo. Sabi ko, ayos to ha. First time ako nakakita na yung gusto, yung ka-meeting nila, inuubo. Eh, ubong aso ako nung that time, mga ma'am eh. So nagkataon, sabi ko, sige, kinabukasan, pumunta ako. Sabi niya, ito po si Sir Ross, ito si Ma'am Yeffy. Yung first shake hands namin, sabi ko, arf, arf. Sabi ko, inuubong aso ko eh. So, diniscuss sa akin kung ano yung in-explain ni Ma'am Fancy at ano yung i-explain ko sa inyo, yun din naman yung in-explain sa akin. Yun nga lang, wala talagang pumapasok sa utak ko kasi nga ang focus ko, yung ubo ko, medyo naiinis ako sa ubo ko. Sobrang dry talaga. You know what happened? Sabi sa akin ng may-ari, Sir, why don't you try the product? So, ininom ko yung produkto. Pag inom ko, hindi ko malaman kung bakit antok na antok ako. Parang gustong-gustong matulog ng katawan ko. Okay? So pag uwi ko, tinanong ako ng misis ko, kamusta yung meeting? Maganda ba? Gusto niya malaman eh. Kaya lang, pag higa ako, nakatulog talaga ako. Total talaga. Parang baby ako nung natulog. Pag gising ko,
Maaga, like 6 a.m. Tapos nung umuubo pa din ako pero this time sobrang gaan. Sabi ko, okay Tapos, first time ko for the past 10 years, first time ko nagkaroon ng plema. Pag ganun ko, may plema. Sabi ko, ito pala yung plema. Ganun. Nagka-plema ako. Tapos, ladies and gentlemen, after 3 days, nawala yung ubo ko. Yes. Tuloy natin palakpak muna. So, I was expecting that time, 1 to 2 months bago mawala This time, 3 days lang, totally nawala yung ubo. Sabi ko, this is something. Kahit wala akong interest, sabi ko, something to. Kasi ako nagnenegosyo na ako Alam mo ba, pagdating sa pagnenegosyo, napakahirap mag-isip kung ano yung produkto. Tama ba? Ikalawa, anong sistema? Yung puhunan, okay lang kasi pwede mo ipangutang Pero yung sistema, yung idea, mahirap. Di ba pwedeng ganito, gusto mo magnegosyo, pwedeng ganito, tita, magnenegosyo ako. Pwede ba akong humiram ng pera? Pwede, tama? Pero hindi pwedeng ganito, boss. Sir, magnenegosyo ako. Pwede ba akong humiram ng idea? Wala ka makitang ganung tao, tama ba? Yes. Kasi sa pagiging successful ng isang negosyo, 3 bagay. Una, idea, sistema, panghuli yung pera. Tama ba ako? Kasi kahit malaki yung pera mo, kung wala ka namang idea, wala kang sistema, mauubos lang naman yung pera mo. Tama ba? Yes. May pera ka naman, may idea ka naman, wala ka namang sistema, mauubos lang din yung pera mo. Okay? So, yayamang pinag-uusapan natin yung pera. Pag pinag-usapan natin yung pera, ladies and gentlemen, 3 bagay lang yung pinupuntahan ng pera. Tama? Yes. Sabi nga, narinig ko si Ma'am Felsie kanina, Pag kumita ka ng pera, number 1, mapupunta yan sa expenses. Meaning to say, halimbawa, kumita ka ng pera, ang isip mo agad, expenses. Tama? Pag may sumobra sa expenses, mapupunta yan sa savings. Ngayon, pag sumobra pa talaga, mapupunta yan sa tinatawag na luxury or yung mga dreams mo. Tama ba ako doon? Yes. O take 2. Ang sabi ko, pag may sumobra. Meaning to say, pag may sumobra, may savings ka. Yes. Majority, like 99% of Filipinos, walang natitira Ang masaklap na realidad pa, pag nakaipon ka, hindi mo rin malaman kung bakit biglang nagkakaroon ng emergency. So yung ipon mo, what will happen? Mawawala din, mauubos din. So ang isip mo naman, maggagawa ka na naman ng pera. Kaya nga ang ending, wala ka ng savings, ano pa to? Lalong wala to. So meaning to say, yung pera na kinikita natin, more of para sa expenses lang. So okay ba sa inyo na for the next 10 minutes, mabilis lang yung presentation ko, for the next 10 minutes, magkakaroon ka ng pang-expenses mo, tapos company na yung bahala sa savings mo, tapos makukuha mo pa yung mga pangarap mo. Yes. Pwede ba yun? Yes! Kasi pag pinag-usapan natin yung savings, na-realize ko, hindi sa paglaki yung pagliit ng perang kinikita Pag pinag-usapan natin yung savings, it's more of discipline. Depende sa disiplina. Naku, pag pinag-usapan natin ng Pilipino, pagdating sa disiplina ng pera, disiplina sa pera, naku, never mind. Alam mo kung bakit? 95% ng Pilipino hindi talaga nagsisave. Nagtatry. Ang problema, hindi sila nakaka-acquire ng right habit. Yung habit, napakahirap po yan. Yung disiplina, napakahirap gawin yan. Tama? So meaning to say, ito yung pag-uusapan natin. Are you excited? Yes. 10 minutes lang bigyan nyo na ako ng 10 minutes. Mabilis lang to. What we have is compensation program. Okay? Since maganda yung company, maganda yung product, nag-o-offer tayo ng tinatawag na entry packages. Meaning to say, once na nagustuhan mo itong ginagawa namin, nagustuhan mo yung product and the company, meron kang pagkakataon na mapasayo itong mga packages na to. Sir, ano yung mga packages na to? Una, we have the wealth package. Magkano yun? That is 107,750. Ito po yun. Kaya yun yung pinakamalaki naming package. Kaya yan ang inuna ko kasi syempre sa experience namin, karamihan ang kinukuha yung wealth package. Yes. Bakit sir yun ang kinukuha? Kasi maraming products na kasi yan. Could you imagine, magkakaroon ka kagad ng 6 na tonic, 52 bottles ng 900 ppm, plus meron kang 16 sets ng free radicals. So naglabas ka ng 107,750, ang ibinalik sa'yo ng company is 111,340. Tanong, yung pera mo, bawi o bawing-bawi? Bawi. Sobrang bawi. Actually, panalo ka pa. Yes. So where can you find a business? Hindi ka pa nag-uumpisa, may binalik agad sa'yo. Are you with me? Yes. The second one, kung halimbawa nalalakihan ka ng gusto, pwede ka naman sa business package. Magkano to?
27,740. Or should I say, 27,750 pesos. Now, meron ka na dito isang tonic, meron kang 10,900 ppm, plus meron kang 6 sets ng free radical. So meaning to say po, pag ikaw naglabas ng pera, meron agad ibabalik sa'yo ang company. So value for money talaga. The third one is yung personal package, 7,750. Magkakaroon ka ng tinatawag na 8 na 900 ppm. And the last one, pag gusto mo lang talaga ng discount, pwede ka dito sa startup. Magkano? 2,750 pesos. So meron kang dalawang 900 ppm plus meron kang 1 set ng free radical. So ang bottom line, kaya namin ginawang 4 na packages para may kalayaan kang mamili. Siyempre maganda yung business, maganda yung product. Ayaw naman namin ang package lang namin, wealth package na nagkakahalaga ng 107,750. Baka kasi mamaya ma-pressure ka. Tama ba? Yes. Maganda yung business, maganda yung product, maganda yung company, yun nga lang pressured ka. Bakit? Kasi baka hindi mo magawa ng paraan yung 107,750. Tama ba? Yes. That is the reason why ang ginawa natin, meron tayong 4 na choices na kung saan malaya kang pumili kung ano yung gusto mo. Ngayon, halimbawa, nakapili ka na. Pagkapili mo dito, of course, ipapurchase mo yung package dito sa office, sa cashier ka pupunta, tapos i-encode ka sa system, tapos marireceive mo lahat ng naandyan. Ngayon, start na tayo ng negosyo. As I said a while ago, pag nagnegosyo ka, kailangan mo ng idea, tama? Plus, kailangan mo ng system. Tama ba ako? Yes. At the same time, kailangan mo ng, of course, yung pera. Yan ang mga kailangan mo. Ang good news ay ipapakita ko sa inyo, once na bumili ka ng package, automatic, click na, okay na yung idea, bibigyan ka pa namin ng system. Tapos, gagawa mo na lang ng paraan yung pera o kung paano ka makakapag-start. Ngayon, nakapag-start ka na, paano tayo kikita ng pera? Una, pwede kang mag-benta-benta. Ang good news dito, hindi mo kailangan literal na magbenta. Kasi dito, no hard selling. Yes. Kasi, ano ba ang kailangan pang i-explain sa tubig at oxygen? Tama ba ako? Kasi yun yung 2 main ingredient ng product na to. Yung iba naman, nahihirapang i-absorb sa isip nila na paanong maipapasok yung oxygen sa tubig. Tama ba ako? O, wag na nating sagutin yon. Ito na lang ang tanong ko sa inyo. 50 years ago, meron ba sa ating nakaisip na magkakaroon ng cellphone? Wala, tama? 100 years ago, meron ba sa ating nakaisip na merong lalaking magkakasuso? Wala, tama? Yes. Ang tawag doon, ladies and gentlemen, technology. Yes. So meaning to say dito, huwag na natin isipin kung paano kasi mapaparanoid ka lang eh. Parang sa Tarlac, nag-present ako, sir, anong itsura ng oxygen na ipinasok sa tubig? Sinagot ko, malay ko sa'yo. Tama? Eh makulit talaga. Tinanong ko na lang, sa tingin mo anong itsura sir ng utak mo? Hindi ko rin makita sir eh. Yun ang punto ko. Meaning to say, ladies and gentlemen, ito napakabilis itong ibenta. Kasi tinan mo lahat ng tao umiinom ng tubig. Tama o tama? Tama. Lahat ng tao kailangan ng oxygen. Tama o tama? Yes. Meaning to say, napakabilis ibenta nito. Maniwala ka sa akin. I've seen it. For the past 8 years ng company, ako ang unang-unang nakakita kung paano lumaki at lumakas ang company. Nung una, first week namin, sabi namin, paano kaya namin ibibenta to? Hindi kaya mag-click to, baka hindi mag-click to sa Pilipinas. Alam mo, right now, ngayon pa lang, box na po yung binibili ng mga tao dito sa company. Imagine mo yan. Retail income ang tawag dyan. Pag ikaw halimbawa, naka-wealth package, 200 pesos na lang mo makukuha yung product. Ang SRP niyan, 295. Ang members price, 225. Ang wealth package, 200 pesos. Pag tonic naman, 8,000. Ang members price, 7,000. Ang wealth package, 6,500. That is the reason why, ine-encourage namin yung mga tao, kung kaya naman nila na mag-wealth package yung kunin nila. Para nang sa ganon, malakihan yung makuha nilang discount. Sa kabilang banda, kung hindi naman kaya, okay lang, wala namang problema kung ano yung kaya mo na package. Then eventually, tsaka natin palakihin yung income mo. Then, you can upgrade. Are you with me? Yes. The next one is, yung tinatawag natin na direct referral income. Sa direct referral income, every time you invite people, every time you advertise it to somebody, okay, sa mga kaibigan mo,
kikita ka ng tinatawag na 20%. Let's say for example, ako yung nag-join dito. Lahat kayo nag-join din. Okay? Every time na bumibili kayo ng package, every time you purchase products or package, kumikita ako ng 20%. Okay? Sino nga ba yung first timer po? First timer? Ma'am, anong name niyo, ma'am? Karen. Karen. O si Ma'am Karen, halimbawa. Ma'am Karen, ayan. Ma'am Karen, if ever, halimbawa lang, nag-join ka dito. Halimbawa lang po, nag-join ka na. Mag-isip ka po ng dalawang pangalan na pwede nating isama dito sa business natin. Dalawang pangalan, bigyan niyo po ako. Unang pangalan. Nancy. Si Ma'am Nancy. Ayan. Ito yung mga hindi makakatanggi. Yung mabilis mo agad mapajoin. Next one is? Annie. Si Ma'am Annie. Ayan. Pag nag-join itong si Ma'am Annie, siguro pang 15 Annie na to dito sa kumpanya. Okay, ganito Ma'am Karen ha. Pag halimbawa si Ma'am Nancy. Si Ma'am Nancy ba, big time o average lang? Average. Average. Let's say for example, ano sa tingin mo, magkano ang package na kaya ni Ma'am Nancy? Based sa in-explain ko kanina, 2,750, 7,750, 27,750, 7,750. Pag binili ni Ma'am Nancy, 7,750, kikita ka po ng 1,550. Okay? 1,550. Si Ma'am Annie, big time ba o average din? Average. Okay. Pagpalagay na lang natin nagawa ng paraan ni Ma'am Annie, 107,750. Kasi marami ako nakitang average pero ang nagawa ng paraan, yung 107,750, yung wealth package. Ikaw, Ma'am Karen, kikita ka 21,550. Ganun kasimple. So meaning to say, every time na bibili ng package, yung na-invite mo, kikita ka ng 20%. Pero klaruhin natin, okay? Hindi kayo in-invite nung mga nag-invite sa inyo para pagkakitaan. Okay? Hindi sila kumita sa inyo. Ang konsepto ng business natin, word of mouth advertisement. Sa ibang produkto kasi na lumalabas sa Trimedia, when we say Trimedia, ito yung TV, magazine, and radio. Yung ika-apat na media, social media. Bagong-bago ngayon yun. Pero naka-e-commerce na ang tawag doon. So meaning to say, hindi tayo gumagamit ng Trimedia. Hindi tayo nagbabayad ng milyon-milyon para sa isang artista. Dito kasi, yung mga nag-invite sa inyo, yan yung mga artista ng kumpanya. Okay? So sila ngayon yung binabayaran ng company. Again, ang tawag natin dyan, word of mouth advertisement. It is a way, isa sa mga form of advertising the products and the business model as well. Are you with me? Yes. Sir, dalawa lang ba yung pwede kong imbitahan? Hindi po. Pwedeng unlimited. Pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5. Parang ganito. Yung aming kausap, di ba? Meron silang 5,000 senior citizen. Yung senior citizen, i-member nila sa startup. Meaning to say, kada isa, may kita silang magkano? 550. So could you imagine, ang potential income nila is 2.7 million pesos. Pwede na ba yun? Yes. So, bibigyan namin kayo ng idea. Pwede mo palang ipa-join yung mga kooperatiba, mga asosasyon, di ba? Mga samahan ng Zumba group, mga fraternity, any organization pwede mong ipasok dito. Bakit? Kasi kailangan talaga ng tao to. Tapos, magkakaroon pa sila ng tinatawag na malaking discount. Clear o clear? Clear. Okay. The next one is yung tinatawag naman namin na seamless binary. When we say seamless binary, walang katapusan tong pagkita. Ang ginawa namin, sinimplify namin. Lahat ng products, including yung mga packages, meron yung tinatawag na points value. Sa kaibigan kong Bisaya, merong points value. Okay? Points. O ngayon, yung isang bote na to, merong 5 PV o 5 pesos. Okay? 1:1 ang ating computation. Pag halimbawa, bumili ng package, tulad ni Ma'am Annie, merong PV yun na 7,500 PV. Are you with me? Or 7,500 pesos. Si Ma'am Nancy naman, ang kanyang PV ay 550 PV. Clear ba? Maliwanag? Nakakasunod? Okay, sir, paano tayo kikita dyan? Parang ganito. Pag-usapan natin si Ma'am Karen. Okay?
Pag ito ang pinag-usapan natin, kanina, si Ma'am Nancy bumili ng personal. Tama ba ako? Si Ma'am Annie naman, bumili naman siya ng wealth. So meaning to say, sa seamless binary program, mag-prepare ito. Based sa PV, ang kukunin yung pinakamababa. Sa dalawang to, ang pinakamababa yung kay Ma'am Nancy na package, which is personal. Magkano ang PV nun? 550. Tama. Ibig sabihin, kikita si Ma'am Karen ng 550 pesos. Ibabawa sa PV yun ni Ma'am Annie na 7,500. Are you with me? Yes. Ganun kasimple. Pag nakapagpa-join si Ma'am Nancy din ng left and right niya, okay? Nakapagpa-join ng left and right, number 1, number 2, pagpalagay na natin itong dalawang to, nag-business naman. So sa business, mapapansin mo, personal business package, meron 2,000 PV. Maliwanag? Yes. Eh kung dalawa yan, ilang PV lahat? 4,000. 4,000. Meaning to say, si Ma'am Karen, kikita siya ng 2,000, 2,000. So mayroon na naman plus 4,000. Ganun kasimple siya. Sir, hindi pantayan. Okay lang yun. So kahit hindi pantay, okay lang yun. Bakit? Kasi naka-PV tayo. Naka-program tayo sa points value. Sir, halimbawa, may bumili dito, repeat order. Isang 900 ppm lang. O magkano yung PV ng 900 ppm? Base 5 yan. pesos. 5 pesos. Correct. 5 PV. So meaning to say, magpipairing na naman to kasi may tira pa to sa 7.5 eh. Tama? Yes. O kikita ka na naman ng additional na 5 pesos. Clear o clear? Here. Hanggang sa kitain mo yung tinatawag na potential income natin. Pag nag-startup ka, kikita ka ng 5,000 pesos per day. Ang monthly naman mo dyan is 150,000 per month. Ang personal, 50,000 per day, 1.5 million ang per month mo. Pag naka-business ka, that is 150,000 per day, 4.5 million per month. Pag naka-wealth ka naman, 500,000 per day or 15 million per month. Malaki o maliit? Malaki. Malaki talaga yan. Tama ba? Ang tanong, may nagtanong sa amin, Sir, possible ba yan? Pwede bang mangyari yan? Ang sagot po dyan ay oo at hindi. Hindi pwedeng mangyari yan kung ikaw lang ang magtatrabaho. Yes. Pero kung marami tayo at magtutulungan tayo, pwede natin kitain yan. Ang tawag doon, law of leverage. Paano natin i-apply yung law of leverage? Ang sabi ni John Paul Getty, mas gugustuhin ko pang kumita ng 1% sa pamamagitan ng 100 tao. Ilan yung resulta? 100. 100%. Kesa naman kumita ako ng 100% sa pamamagitan ng sarili kong effort. Ang resulta, 100% din. Ano yung pinagkaiba? Dito, pag tinanggal natin yung 50%, meron pa siyang 50%. Tama? Yes. Dito, pag siya nang tinanggal natin, wala na din to. 0-0 na. 0 na. Are we clear? Yes. Ang law of leverage parang ganito. McDo, isa o madami? Madami. Leverage ang tawag doon. Jollibee, isa o madami? Madami. Leverage ang tawag doon. Kaya nga si Ma'am Karen, kung mapapansin nyo, dumadami siya eventually. Are you with me? Yes. Si Ma'am Annie, tutulungan din natin magpa-join. Ayan. Ayan. Tutulungan lang natin yan. Tulungan lang naman dito. Gagawin mo, invite lang, dadami ng dadami. Okay? Diyan na papasok yung tinatawag natin na leverage. Clear o clear? Clear. Dinagdagan pa natin yan, tinatawag na feature. Number 1, meron tayong upgradable account. Yes. Meaning to say, you can start sa 2,750, then eventually, no time frame. When we say no time frame, hindi ka i-pressure kung kailan ka mag-upgrade ng account mo. Pwede ka mag-upgrade after 1 month, after 3 months, after 1 year, after 2 years, depende sa'yo. Basta, ang upgradable natin, ang kagandahan dito, kung magkano yung differential, yun lang yung idadagdag mo, upgraded ka na. So, anong ibig mong sabihin? Halimbawa, nag-start ka. Okay? Nag-start ka halimbawa sa 2,750. Pag nag-upgrade ka ng 7,750, yung differential dito, yun lang yung ibibili mo ng package, upgraded ka na, sir. Okay? Galing ka halimbawa sa 27,750, nag-upgrade ka ng 107,750, automatic, 80,000 na lang yung idadagdag mo, upgraded ka na. Yes. Clear o clear? Clear. Ang good news dito, once na nag-upgrade na yung mga tao,
Okay? Ikaw, pag itong mga to nag-upgrade, mga direct mo, kikita ka na naman ng additional na 20% sa direct referral income. Clear? Clear. Oh, what else? One account policy. Sa ibang company, i-offeran ka ng 3 accounts, 7 accounts, 15 accounts, okay? Ano pa? 7 heads? Yung iba, 21 heads? Yung iba, 31 accounts? Yung iba, 63 accounts? Napakadami. Ang good news sa atin, what we offer only is one account policy. When we say one account policy, parang ganito. Pwede ba tayo magbura? Okay? Okay na ba ako magbura? Parang ganito. Pag sinabi natin one account policy, si Ma'am Karen, yan lang yung bibili na account. Hindi na madadagdagan pa. Isang account lang. Sir, ano yung advantage niyan? Yun yung tanong ng iba. Yung iba kasing company, mag-offer sa'yo multiple accounts. Okay? Multiple accounts. The problem with that is, mahirap na hong trabahuhin yan. Yes. Mahirap nang i-sustain yan. Hindi ka mukha pag one account, ang kailangan mo lang, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Maliwanag o maliwanag? Yes, Yan. maliwanag. What else? Extreme encoding. Kaya nga pag ginawa mo to, bilis-bilisan mo, mag-join ka na agad, huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang pag-isipan. Unang-una, iisa lang naman yung iisip mo. Okay? Kaya huwag ka na magdalawang isip kung magde-decide ka lang din naman. So what will happen is, pag halimbawa si Ma'am Karen, napa-join niya si Ma'am Nancy, napa-join niya si Ma'am Annie. What will happen is, pag may napa-join pa siya ng isa, Ma'am, pwede ka magbigay pa ng additional name? Inda. What will happen, direct na Ma'am Karen, mapupunta sa ilalim si Ma'am Inda. Ang tawag natin doon, spillover. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung ikaw yung tatanungin, ano ang gusto mo? Ikaw yung nasa ilalim o ikaw yung nasa ibabaw? Wow. Siyempre, gusto mo nasa ibabaw. Ngayon, para mapunta ka sa ibabaw, anong gagawin mo? Magdadalawang isip o mag-iisang isip? Kailangan mo mag-decide. Bakit? Kasi nga, para ikaw na yung andito. Yun yung problema ng iba eh. Pag-iisipan ko pa yan. Ano pa bang pag-iisipan mo dyan? Tama ba? Baka kasi malugi ako. Wala akong nakitang naglabas ng 2,750 na nalugi. Tama. Wala akong nakitang naglabas ng 2,750, nagpakamatay, na-depress, nalugi. Kasi bakit? Pag tinignan mo yung cellphone mo ngayon, mas mahal pa yung cellphone mo sa 2,750. Yes, tama. Yes. Tama, kung ang cellphone mo halagang 10,000, 5,000 probably, aba, hindi naman magpapasok sa'yo ng milyon yan. Tama ba? Hindi ka mukha dito, yung 2,750 mo, pwedeng magpasok ng 5,000 piso sa'yo kada araw. Kada araw. Yun ang pagkakaiba. Are you with me? Yes. Oh, what else? Wala na tayong fifth pair. Pag walang fifth pair, ang ibig sabihin nun, sa ibang company, first pair, second pair, third pair, fourth pair, yung ika-fifth pair, ang binibigay nila ay GCR, gift certificate. O yun, tinanggal na natin dito yun. Pera na agad yung ibibigay namin sa inyo, instead na gift certificate. And the last one is, wala tayong maintenance. Are you with me? Yes. Sige, pwede natin palakpak ni Ma'am. Bakit sir, walang maintenance? Pero kung high blood kayo, mag-maintain kayo, okay? Mahirap na. Dito, no maintenance. Pag sinabi nating no maintenance, sa ibang company kasi, kailangan mo pa mag-maintain. Yung iba, ang sinabi, sir, hindi kami maintenance. Eh, ano yung sa inyo? Monthly subscription. Eh, di parang maintenance din yun. Niloloko mo lang ako. Tama ba ako? Dito, ang kagandahan, one-time subscription lang. Pag join mo ngayon, hindi mo na kailangan mag-maintain monthly. Yes. Wala kang problema. Diba? Income lang ng income. Next is redundant team reward. Pag sinabi nating redundant, anong ibig sabihin ng redundant? Paulit? Ulit. Meaning to say, bibilisan ko lang yung presentation at tapos magko-Q&A tayo mamaya, ha? Kaya i-ready nyo lang lahat ng tanong nyo. Okay. Pag sinabi naman natin na redundant team reward, paulit-ulit. Meaning to say, kumita ka na halimbawa sa seamless binary. Okay, kumita ka na sa seamless binary. Bahala ka na kung magkano, parang ganito, pag-usapan natin si Ma'am Karen. Nagkaroon siya ng 1 million points value sa left. 1 million points value sa right. Tanong,
Saan nga ulit galing yung points value or PV? Saan galing? Sa products at package. Okay, meaning to say, dumami ng dumami yung organization ni Ma'am Karen sa left, yung organization niya sa right, hanggang sa dumating yung 1 million PV. Are we clear? Yes. Meaning to say, sa seamless binary, ang kinita na ni Ma'am Karen ay magkano? 1 million. 1 million din. Okay, ganito. Kumita na si Ma'am Karen, okay ba sa'yo ganito? Kumita ka na nung una, kikita ka pa sa ikalawa. Okay ba yun? Yes. So meaning to say, kanina, kumita si Ma'am Karen ng 1 million. Ang maganda, kikitain niya ulit yun. Yes. Ang lupit naman doon. Dalawang beses mong pinagkakitaan. Meaning to say, si Ma'am Karen sa 1 star, pag nakita ng company may 20,000 PV sa left, 20,000 PV sa right, meron na naman siyang kita, reward na 20,000 pesos. Yes. Ang next, 2-star team, may 40,000 PV ka sa left, 40,000 PV sa right, may reward ka na naman, additional 40,000 pesos. Yes. Imagine. 3-star team, 100,000 PV sa left, 100,000 PV sa right, meron ka na namang reward, additional 100,000 pesos. Imagine. 4-star team, 200,000 PV sa left and right, meron kang additional reward, 200,000 pesos na naman. Kami, andito na po kami eh. Diba? Ito, 4 months lang, nahit na namin yan. O, 5-star team, 1 million PV sa left, 1 million PV sa right, may extra ka na naman, 600,000 pesos. Imagine mo, kanina, yung retailing, pwede na bang pang expenses? Yes. Yung direct referral, pwede na? Yes. Eh yung seamless binary, pwede? Yes. Pwede din eh. Ito maganda. Pagdating sa savings, redundant team reward ang bahala dyan. Yes. Di ba? Kasi ang total niyan, 960,000 pesos. Yes. Imagine ko yan. Eh paano kung gawin nyo yung ginawa namin? Eh sir, bakit? Ano ba yung ginawa nyo? Ang ginawa ko, ako to, asawa ko, anak ko. Kaya yung anak ko na 3 years old, naku hanggang high school na huwag pang tuition nun. Walang kalam-alam. Kaya kung nagpapaaral kayo, may apo kayo, or gusto nyo ma-secured yung future nyo, wala kayo masyadong agam-agam when it comes to finances, gusto nyo na yung effort ninyo, okay? Makinabang din yung pamilya nyo, I think GLI is one of the best. Yes. Pwede nyo gawin. Kasi, wala ko nakitang negosyo sa labas, na pag trinabaho mo yung negosyong yon, pwede rin kumita yung pamilya mo. At wala din ako nakitang trabaho na pag ginalingan mo, tapos umayaw ka na, sasabihin mo sa boss mo, boss, ayoko na, pwede bang anak ko naman? Walang ganun, tama ba? Yes. Pero sa GLI, pag trinabaho mo, 3 kayong kumikita sa pamilya mo. Yes. Imagine mo yun. Pwede ka na sa savings. Are you with me? Yes. The last one is yung tinatawag naman natin na redundant team incentive. Ito, from the word itself, incentive. Literal, bigay na lang to ng company. Kasi bakit? Ginalingan mo, sinipagan mo. O, didiretsahin ko kayo ha. Itong incentive na to, para lang to sa masisipag. Clear? Yes. Baka mamaya, 3 years from now, hanapan mo ko nito. Tapos, hindi mo naman pala trinabaho to. Bakit hindi mo trinabaho? Sir, maaraw eh. O bakit nung maulan, anong ginawa mo? Ba't hindi mo trinabaho? Maulan eh. O anong tamang klima para sa'yo, para trabahuhin mo? Nasundan mo ako? Yes. Imagine mo, pag nakita ng company, meron kang 5 million PV sa left and right, may extra ka na naman 2 million pesos. Imagine mo. Pamilya mo may 2 million oh. House club naman, pag may 25 million ka sa left and right, meron kang 5 million pesos. Extra incentive na naman. Imagine mo yan. Pag naman halimbawa, naka 50 million ka sa left and right, ayun, may luxury car club ka. Diba? Pwede mo ibili ng gusto mong luxury. Imagine mo yan. May extra ka, 10 million pesos. Sarap. Bakit pa konti-konti na yung pumapalakpak? Talaga. Parang mulan-mulan na kayo ah. Kasi, alam mo kung bakit, hindi maiwasan hindi ka malula eh. Kasi alam mo kung bakit, remember ito, kung tutuusin mo,
Kinita mo na kanina yan eh. Yes. Kasi yung mga PV dito, yun din yung PV sa redundant team reward and redundant team incentive. Accumulation na yan siya. Accumulated lang lahat yan. Meaning to say, sa ayaw at sa gusto mo, ito at ito ang mangyayari sa'yo. Yes. So meaning to say, kung nakuha mo na yan, pwede ba sa luxury, sa dreams? Yes. Imagine mo naman saan ka makakakita ng opportunity, binigyan ka ng pang-expenses, trinabaho mo yung pang-expenses, kasi normal naman eh. Normal, di ba lahat naman tayo, mga tatay, mga nanay, mga magulang, normal naman na maghahanap buhay kayo. Tama ba? Yes. Normal na mag-iisip ka kung paano tayo kikita para mapakain natin yung pamilya natin. Tama ba? Tama. Pero maniwala kayo sa hindi normal. Hindi normal na makakita ka ng ganitong opportunity. Yes. Na habang tinatrabaho mo yung expenses, may savings ka na, may luxury ka pa. Yes. Tama ba? Ladies and gentlemen, actually tapos na po ako. Okay? Pero ito gusto ko sabihin sa inyo. Maganda yung company, yes. Yes. Maganda yung product, yes. Yes. Maganda yung compensation program kung paano ka kikita, yes or yes? Yes. Kaya lang, hindi natin maiwasan, meron 3 bagay ang pwedeng pumigil sa'yo para hindi mo gawin ang negosyong to. 3 bagay lang. Unang bagay, takot ka. Tama? Yes. Baka takot ka umpisahan. Lahat ng bagay sa umpisa nakakatakot. Isa sa nakakatakot dyan, fear of judgment. Takot ka na pag ginawa mo to, baka kung anong sabihin ng kapitbahay mo. Tinan mo yan si Mari. Alas 3 na umuwi ng madaling araw. Siguro prostitute dyan. Tama ba? Tama. Yes. Tinan mo to si Mario. Araw-araw na naka-lipstick. Siguro may kabit yan. Pero hindi nila alam, umaattend ka lang ng training, nagbi-business ka, tama ba? Yes. Ano pa yung takot? Takot ka magsimula. Ang isang bagay, pag hindi mo alam, nakakatakot talaga. Tama ba? Yes. Pero maniwala ka sa akin, normal ho ang takot. Normal lang yan. Ang hindi normal, pag nanatili kang takot sa takot mo. Tama. Kasi ang tao, pag natakot na, hindi na yan gagalaw. Takot nga eh. Halimbawa, si swimming ka, ang ganda ng swimming pool. O kaya ang ganda ng dagat, sobrang linaw. Eh, takot ka. Magsiswimming ka ba? Hindi. Hindi ka. Bakit? Takot ka eh. Pero pag nilaksan mo yung loob mo, maniwala ka sa akin, kahit hindi mo alam yan, kahit takot ka, magtitake ka ng action. Bakit? Malakas ang loob mo eh. Yes. Ikalawang bagay. Ano yung ikalawang bagay? Duda ka. May doubts ka. Parang ganito, ang utak ng tao, 2 lang yan, positive and negative. Sasabihin ng utak mo pa, baka hindi ko kaya. Oh, ang gawin mo, yung duda mo, pagdudahan mo din. Pag sinabi ng utak mo, hindi mo kaya, tanungin mo, paano kung kaya mo? Baka hindi ako kumita, paano kung kumita ka? Yes. Baka hindi totoo, paano kung totoo? Baka hindi ako yumaman, baka yumaman ka, paano kung yumaman ka? Yes. So meaning to sa yung duda mo ay, pagdudahan mo lang din. Tama. And lastly, yung tinatawag natin na pride. Baka mamaya may kausap tayo dito, maraming pride sa katawan. Okay lang naman yung pride, basta nasa tama. Yes. Pero ako, sabi nga nung kaibigan ko, yung pride nakakabula ng bunganga. Sa bunto eh. Sabi pala. Ang tinapos ko kasi wala dyan eh. Maniwala ka sa akin, nung panahon yun, pwede yun. Pero sa panahon natin na digital marketing na, hindi na mahalaga kung anong tinapos mo. Hindi na mahalaga kung anong estado mo sa buhay. Yes. Ang mahalaga, napapakain mo ba yung pamilya mo? Yes. Basta moral, legal, etika lang isang opportunity, gawin mo. Tama ba? Hindi mo naman, baka hindi ko yung linya, okay lang yan. Baka mamaya, linya mo nga, hindi ka naman umaasenso, ba't hindi ka gumilid, yun ang linyahin mo. Are you with me? Yes. Misis ko nga, BS Psychology graduate to. Nag full time dito, hindi man lang nakaranas magtrabaho. Tama ba? Ako dating artista. Yun, parang ayaw nyo maniwala. Huwag na lang. 3 bagay yan, 3 bagay. Balik tayo dito. Baka magdrama pa ako eh. Sana wala dito yung may takot pa. Normal na matakot ka, pero huwag ka magpadala sa takot mo. Yes. Gawin mo lang siya. By the way, 2750, maniwala ka sa akin, pag naglabas ka ng 2750, hindi ka naman magkakatrangkaso. Buhay ka pa din kinabukasan pag naglabas ka ng 2750. Yes. Mas mahal pa kaibigan yung cellphone mo. Tama? Yes. Tama. Duda, utang na loob. Pagdudahan mo yung duda mo. Wala akong nakitang tao na umasenso sa buhay at naka-move forward ng punong-puno ng duda. Tama? Yes. Pride, utang na loob.
Mayaman nga, ginagawa to, ikaw pa kaya? Yes. Tama? Yes. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin pinagkakakitaan dito. Bakit? Una pa lang, sabi mo, wala kang pera. Paano kami kikita sa'yo? Wala kang pera. Kaya nga tayo magninegosyo, kasi bakit? Para tayo Pera. Dalawang bagay para yumaman ng tao. Number 1, kailangan mong Decide. kahit magpaluto ako ng napakasarap na spaghetti, ihain ko dito. Sabihin ko sa inyo lahat masarap. Pag hindi mo tinikman, hindi mo malaman. Yes. Tama ba? Yes. Kumita na ho kami dito. In just 3 weeks, naka 180,000 kami. Hindi namin gagawin yon kung hindi kami nag-decide. Tama. Isa pa, yung ikalawa, kailangan mo ng lakas ng loob. Maniwala ka sa akin, pag mahinang loob mo, wala ka mararating. Yes. Tama. Ako, hindi ako malakas ang loob, pero lagi ako nagpipray. Na sana bigyan ako ng lakas ng loob. Kasi tao lang ako eh. Minsan takot tayo magkamali. Tama ba? Yes. Takot tayong madapa. Pero okay lang yun. Kasi sa buhay, kailangan mo talagang madapa para ka makabangon. Correct. Hindi mo naman pwedeng sabihin na babangon ako nang hindi ka nadadapa. Na-imagine mo ba yung taong bumangon na, bangon na? Hirap eh, no? Nakabangon na, bumangon pa. Ang bumabangon lang ay yung nadadapa. Are you with me so far? Yes. So ladies and gentlemen, as I said a while ago, tapos na po ako. Sana wag niyo pong kalimutan ito. At sana wag niyo kalimutan yung ating compensation program. Yes. Okay? May tanong mo ba? Mag-ano ako, mag-entertain ako at least 3 tanong. Sige, tanong po, tanong. Pag walang tanong, walang sagot. Tanong, Pastor. Okay na? Sige. Kung wala kayong tanong, ako may tanong ako. Pwede ba magtanong? Yes! Pwede na po ako pa akong umuwi. Ha? Okay. Again, pwede po kayong lumapit sa mga sponsor nyo, sa mga tao nag-invite sa inyo. Okay? Sa mga, may mga BDM tayo dito, may mga leaders tayo dito. If in case na meron kayong tanong, itanong nyo na lang sa kanila. Okay? Yes. So thank you so much po sa inyong pakikinig. I'm CJ Cudera and to God be all the glory. Thank you! Thank you.